Matagal na tong amplifier natin ng QSA dito. Hindi pa natin napatugtog to. Hindi pa natin na-review. Okay, matagal na to dito sa bahay. Wala pa akong time or wala pa akong oras para set up or patugtugin. QSA na MX15A Professional Stereo Amplifier. Yan, original na QSA ito 120 volts VEC ito. Galing Canada pa ito. Oo, galing Canada to kaya naka 110 siya or naka 120 volts siya. Ngayon, i-review muna natin para kahit paano makita natin. Ako, hindi pa ako nakita ng laman loob nito Makita natin and then makita nyo rin, di ba? Kung ano yung pinaka laman loob ng ganitong klaseng unit, QSA. Ito yung pinaka front panel niya. Ito yung switch. Meron siyang protect ending clip dito na side sa channel 1 and then clip protect dito sa may channel 2. Tapos dito yung power and then signal niya. Parang dating niya is CE series lang din na pataas. Kasi nga meron siyang power, signal, clip and then protect. Tapos dahil naka-stereo siya, meron siyang dalawang knob or dalawang control. Ngayon, tinatamad ako magpaikot. Diretso na tayo sa may laman loob niya. Mamaya na lang doon sa may back panel niya. Okay. Takip pa lang, mabigat na. Yan, ito yung pinakalaman loob ng QSA na MX15A. Bali, naka-dual core siya. Ay, hindi. Naka-dual yung winding, pero sa isang core. Ang tawag yata nila rito, parang reactor type yata ito. Tama ba? Sa mga master na gumagawa ng mga transformer dyan. Reactor type ba tawag dito? Yan, ito yung transformer niya. Ang winding nito, kung di ako nagkakamali, maaaring ito yung primary, ito yung secondary, or ito yung primary, ito yung secondary. Alin sa dalawa na yan? Okay? U kanto, U core, U to Salit-salitan na U. Okay? Hindi siya EI, U. Ayan, yan, transformer niya. Hindi lang natin alam kung ilan yung pinaka-supply nito. Walang naka-indicate na voltage. Okay? Tapos meron siyang 2, 4, 6, 8. Bali, 8 kapasitor na 15,000 na 50 volts. Yan, 15,000 na 50 volts. Okay, tapos yan ito yung pinaka-board niya. Grabe siya, no? Kaya pag i-troubleshoot mo to, talagang kailangan mo talagang baklasin buo to. Sa totoo lang, hirap i-troubleshoot to, yung ganitong klaseng unit. Kasi nga, baklasin mo siyang buo. Hindi katulad sa mga CA series na style, hiwalay mo siya. Pwede mo pag-iwalayin. Ito, hindi. Ayan. Tapos meron siyang dalawang diode. Dalawa dito. Tapos dalawa dito. Siguro kada channel yan. Or, ano kaya diskarte dito sa pag-rewind niya? Maaaring hiwalay ito. Channel 1, channel 2. Pwede. Pwede, di ba? Tingin ko pwede. Channel 1, channel 2. Yan. Double check natin. Hindi tayo sigurado. Anyway, review lang naman ito. Yan, tapos meron siyang apat na diode, dalawa dito. Malamang kada channel siguro yan. Okay? Ayan, yan yung board nyo. Wala kang makitang kinakalawang. Wala kang makitang kinakalawang yan. Basta US, Japan, basta mga orig na mga unit, kung talaga, yung pyesa nila orig din. Hindi siya kinakalawang. Tulad dito, diba? Wala kang makitang kalawang. Medyo, makintab pa nga rin, Ayan, tapos ang ginamit dito na output ay Japan, Kita nyo naman, Japan, Toshiba yan. Toshiba na C5200 siguro yan. Hindi lang ako sigurado. Pero malamang 5200 yan and then A1943 na Toshiba. Ayan, kulay itim dito. Ito yung green. Okay. Bali, 1, 2, 3. Bali, 3 pairs siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bali, 3 pairs yung output niya. Okay, 3 pairs lang. Tapos, dito na side, ito naman, ito yung mga kwan na to. Sa, wala bang soft start? Dito yung soft start niya. Ayan, ito yung mga socket sa may input na to. Tapos siya fuse. Tapos, yung fan niya, iisa lang. Iisa lang yung fan niya. Ito lang. Iisa lang yung fan niya. Tapos, ito na yung socket ng input. Ayan, ito yung parang input buffer niya yung dating niya. Pero, wala namang nakalagay ng mga parts. Dito pa rin na isama yan. Ito.
Tapos tumawid dito pa rin. Ito yung mga IC nyo. Okay, ngayon pakita ko sa inyo yung likod niya. Okay, bali ito na yung back panel natin. Yan, ito yung input niya, naka-PL siya. Naka-PL. Tapos pili kang, yung D-thread lang siya. Oh. Yan, channel 1, channel 2. Tapos, yung switch niya sa may operation, stereo sa gitna, bridge sa kanan, parallel sa may kaliwa. Okay? Tapos sabi ko kanina, isa lang yung fan niya. Tapos, ito sa may output niya or sa may speaker terminal niya, wala siyang speak on. Naka-binding post lang. Okay, channel 1, channel 2. Tapos pag i-bridge mo, ito yung magiging bridge mo. Yan, channel 1 ito, channel 2 ito. Okay? Tapos, tingnan natin yung manufacturer nito. Dito tayo sa may manufacturer. Ito na siya, oh. Ito yung sinasabi ko kanina na 120. Yan, 120 siya, oh. 120 VEC. Tapos, QSA Audio Products, Costa Mesa, California, USA. Tapos, 500 watts and 4 ohms. Bali na sa around 250, no? 250 watts. Oo, maganda to. Pang mid high ko ito or alin na lang dito. Pwede ko itong high, pwede ko itong mid. Okay? Yan, 120 VEC na QSA. Angas. Ayan, naipakita ko na sa inyo yung laman loob ng QSA na to. Ang next natin yung isa pa. Okay? Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Baka nyo, maisipan nyo bumili ng ganito klaseng amplifier kahit second hand lang. At least alam nyo yung pinakalaman loob niya, di ba? Kahit second hand lang, basta original, goods yun. Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin ito, tinapos may video natin dahil nasa 7 minutes lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe. And then, binutin mo yung bell button. May makita kang bell yan sa gilid. Binutin mo yan. Tapos, select mo yung all. Ngayon, kapag meron akong upload na video, manu-notified ka. Nag-upload ako ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, maraming salamat. God bless.